Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong interview ng One News o si Cesorina Drilon kay Professor Ronald Holmes, ang Executive Director ng Pulse Asia. Nagpaliwanag itong Pulse Asia yung survey nila na nangunguna ang mga Duterte mula sa President, Vice President, Senatorial. Talagang nilampaso ng Duterte ang kalaban. So, bakit ganon? Anong dahilan? Sabi dito is yung style ng Duterte. Duterte brand of leadership and governance is effective pa rin. Pakinggan natin si Professor Ronald Holmes. Can we say na parang nothing sticks with the Duterte name? They can behave badly, supposedly, or, issue threats, but gusto pa rin sila ng botante. Yes. But Well, you that's say what, that? yeah. I mean, you can say that there's this particular identity and brand that the Duterte name exudes. It's a political brand that is associated with supposedly discipline, purportedly was this decisiveness, Discipline? and of course, I think supposedly discipline, allegedly decisiveness and action, or resolute action. But of course, that's a brand. That's the brand. That's how they project themselves to be. And the other thing that they have played up fairly consistently over the past few years is that they are being persecuted by the current administration. So in that sense, their narrative is resonating, especially for certain areas that are considered their bases. And because of the substantive support in those areas, that's the reason why they're leading, why Sara Duterte is leading in the re-election preference for the forthcoming 2020 presidential election. Or could this preference also be a vote against, the government, the administration, because, the economy doesn't look too good. Many people are suffering from high prices, high inflation, and the VP has very high numbers in Class E, right? Yeah. Well, it's partly that, and I would say that it's in combination with the initial narrative of the Dutertes that they're being persecuted. Because the other thing is that who is persecuting them? They're saying that the persecution comes from the administration that they believe to be, and this, I can't recall the exact words of the Vice President, that we basically were left with only one Vice President, implying that the President is not supposedly doing his work. So in that case, the conditions right now where people are faced with material difficulties provide credence to the argument of the Dutertes that the administration is not attentive to the concerns of ordinary Filipinos. And that doesn't help the administration any. And it definitely lends, as I said, support for the allegation and or the assertion of the Duterte camp that the administration is not performing or that the president is incompetent for that matter. Can we say na parang nothing sticks with the Duterte name? Yan. Sinasabi is, kahit ano daw gawin ng Duterte, kahit magbanta. Di ba sa Article 4 sa impeachment, grave threat, galit na galit si VP Sara, nanlilisik ang mata, gusto nilang sirain, kailang wala pa rin. Nothing sticks. Ibig sabihin, baliwala. Gusto pa rin sila ng taong bayan. Kahit magmura, magbanta, name it. Bakit ganon? Dahil yung Duterte narrative o brand talagang mabili sa taong bayan. They are being persecuted. Klarong-klaro naman ngayon yung selective justice na ginagawa nila.
pinag-uusapan, grave threat ni BP Sara. Eh, yung si Matibag, ganun din ang ginawa, di ba? Yung kay Mel Sabio, sabi niya, PI ka, papatayin kita. Oh, pares lang sila. O, bakit si Mel Sabio, siya pa ang, bakit si Matibag, siya pa ang star witness? Kay BP Sara, grave threat ko, no? Oh, ano pa? Flood control scam. Kinalimutan na ang pinakulong. Senator Marcoleta, Senator Jinggoy. Hindi naman sila ang mga mastermind sa korupsyon. So ngayon, tinatarget na naman nila si Senator Alan Peter Cayetano. So, yun na yung narrative ng persecuted. Kaya ang taong bayan, gumaganti. In terms of, dito na sa mga survey, wow, ang layo ng lamang ni BP Sara. 49% ang nakuha niya kumpara kay Risa Hontiveros nakakaya 0.01%. Oh, sino ang panlaban nila kay BP Sara? Eh si Madam Leni Robredo ayaw namang tumakbo. Si Rapi Tulfo ayaw namang tumakbo. Si Risa lang ang nag-volunteer, nag-available na tatakbo, wala rin. Bam Aquino, wala rin. Sino pa? Nicolas Torre, wala rin. Sa vice presidential race, ganun din. Nangunguna si Senator Bongo at Senator Padilla. So it's all Duterte show. Talagang it's just a matter of time. Babalik ang Duterte sa Malacanang. Kaya yung mga magnanakaw dyan, ang mga maletagang, humanda na kayo. May kalalagyan kayo pag upo ni BP Sara as President. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko diri sa balay ni Uncle Roger Binhira nga taga Barangay Tikalaan, Pork-Tres, San Alahay, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop nga mga dagko na og buslot og muna ni ang iyang atupan karon. Ulihan ni karon niya sa gitabang sa iyahang yero. So kini si Uncle usa ni siya ka balo. So muna ni ang iyang kahimtang. So muna ni ang gitabang yero nga 5 ka buok nga di 8 nga iyang ipuli sa iyang atop karon. Ug karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud si Uncle. Salamat sa Ginoo nga nakatop na gyud ko sa akong kusina nga gaulan na. Sa pagtungod sa pagtabang sa inuganian. Pagtabang sa sin. So pila na to ka tuig Col ang imong atop nga yero nga mabuslot na? Ad, 20 na katuig ang akong atop machine nga buslot na. 20 na to ka tuig. Oo, so nga naman Col sulod sa 20 na ka tuig wala gyud ka nakapuli og atop. Wala ko nakapuli sa akong atop tungod sa akong mga bata nga eskwela. Tungod lagi sa kalisod na inayom-ayom tanan ang pangita. Pag yun nga tabang para sa ako Oo. Salamat yun kayo sa Ginoo. Salamat kayo Col.